Jiao Jiao, maraming salamat sa iyo. Sa loob ng maraming taon, kung hindi dahil sa pagtatrabaho mo, para suportahan ang pag-aaral ng anak ko sa ibang bansa, hinding-hindi na sana siya makakaalis pa sa tanang buhay niya. Antoine, huwag na po kayong mahiya sa akin. Dahil noong una pa man, kung hindi ako niligtas ni Haoje, wala na sana ako ngayon. Ang pag-aralin siya at alagaan kayo ay tungkulin kong gawin. Saka nangako si Haoje, papakasalan niya ako kapag nagtagumpay na siya. Pagdating ng oras na iyon, magiging iisang pamilya na tayo, kaya huwag na nating ituring ang isa't isa na iba. Hoy, Aling Juan, napakagaling pala talaga ng anak mo. Doon sa Beicheng, papakasalan na niya ang anak ng pamilyang Zhang. Paano itong mangyayari? Ano? Alam na ito ng buong lungsod. Hindi nyo pa rin alam? Hindi iyan maaari. Sinabi ni Haoje na papakasalan niya ako. Hamak na basura ka lang, samantalang siya ay isang mayamang heredera. Kahit bulag, ay alam kung sino ang pipiliin. Paano naman ito nangyari? Ikakasal ang anak ko. Bakit hindi ko alam? Siguradong nagkakamali ka lang. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo mismo, magkakaroon ang pamilyang Zhang ng isang napakalaking handaan para sa kasal. Hindi maaari. Hahanapin ko si Haoje para magpaliwanag. Jiao Jiao, huwag kang mabigla, isipin mo muna. Nanay niya ako, kung ikakasal ang anak ko, hindi ba niya sasabihin sa akin? Huwag kang mag-alala. Susubukan kong alamin ang totoo. Empress. Empress, napakabuti mo kay Feng Haoje, pero niloloko ka niya at magpapakasal sa iba. Mas mabuti pang umalis ka na rito at bumalik sa bulwagan ng Tianchong para pamunuan ang lahat. Ayaw kong bumalik. Siguradong si Feng Haoje ay may mabigat na dahilan. Hahanapin ko siya ngayon din para magpaliwanag. Hay nako, sinabi ko naman sa iyo, hindi magagawa ni Haoje ang ganyang kawalang hiyaan. Bakit kailangan mo pang magpunta rito para mag-imbestiga? Hay, ito na ba ang lugar? Siguradong tama ang address. Tsaka tungkol sa kasal ni Haoje, napakalaking bagay nito. Kaya dapat lang na malaman ko ang totoo. Hindi ako pwedeng maging kampante. Tara na. Hoy, wala ka bang mata? Tabingi ang pagkakadikit? Anak, Jiao Jiao? Bakit kayo nandito? Haoje. Anong ibig sabihin nito? Chu Aoksue, 3 araw mula ngayon, pakakasalan ko ang anak ng isang mayamang pamilya na si pamilyang Zhang ng Baicheng. Hindi mo na ako kalebel ngayon. Ngayong asensado ka na. Kaya naman ikinalulungkot mong asawa na sumama sa'yo sa loob ng 5 taon ay itatapon mo na lang na parang basura? Tama, kaya pakiusap. Huwag mo na akong gambalain pa. Feng Haoje. Naghahanap ka ba ng gulo? Bakit ang bilis mong makalimot sa utang na loob at iiwanan mo si Jiao Jiao? Ma, makinig ka po sa akin. Balak ko talaga na sunduin ka bukas. Saka ang bago mong manugang, ang pamilya nila ay may bilyon-bilyong dolyar na yaman. Gusto mo pa rin ba talaga na makasal ako sa pulubing ito? Ha talaga? Anak, pakakasalan mo ang isang mayamang tagapagmana? Antoine, Ha? Jiao Jiao, kung talagang gusto mo ang ikabubuti ng anak ko, at kung talagang mahal mo siya, ay parayain mo na lang siya. Kaya ganito, umalis ka na agad, sumuko ka na. Antoine, inalagaan ko po kayo ng maigi sa loob ng 5 taon. Tigil na! Kahit gaano ka pa naging mabuti sa amin noon, ginawa mo iyon ng kusa, wala kaming kinalaman doon. Kung hindi ka palalayas, itutulak kita palabas. Haoje, mayroon ka ba sanang gustong sabihin, pero hindi mo magawa? Kung napipilitan ka lang, sabihin mo sa akin. Kaya kong solusyonan ang lahat ng problema mo. Chu Aoksue. Gamitin mo nga ang utak mo, pakakasal ako sa babaeng may 10 bilyong dolyar. Paano mangyayari na napipilitan lang ako? Isa pa, isa ka lang basura na nakatira sa squatters area. Bukod sa pagbibigay sa akin ng panandaliang sarap, ano pa bang pakinabang mo? Sumusobra ka na. Wala pa tayo sa pinakamalala. Tingnan mo ang sarili mo, mukha kang isinumpa ng langit. Kung hindi lang dahil sa pagkukusa mong magtrabaho para may maibigay na pera sa akin, matagal na kitang pinalayas, punyeta. Wala kang hiya. Paano mo nasasabi ang mga iyan? Buisit kang bata ka? Nawawala ka na ba sa sarili? Ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko. Baliw ka na. Feng Haoje, napakabulag ko para mahalin ang isang tulad mong hayop. Kung malalaman lang ni Miss Pamilyang Zhang na ikaw ay isang taong gahaman at walang utang na loob, hinding-hindi siya magpapakasal sa iyo. Dapat ay walang pagkakataon na malaman ni Fei Fei ang tungkol sa iyo. Chu Aoksue, ikaw ay isang malaking balakid sa aking pag-angat.
Hindi ka dapat manatili. Anong gagawin mo? Siyempre, tatapusin na ang lahat. Dahil hanggang buhay ka pa, sisirain mo lang ang mga plano ko. Kaya wala na akong choice, kundi tapusin ka. Alam kong marunong kang lumaban, pero alam ko rin na may iniinda kang sugat sa binti. Feng Haoji, wala kang utang na loob na tao. Parurusahan ka ng langit. Aray, anak ko. Huwag mo na siyang saktan. Kapag nawala siya, baka madamay ka. Natatakot akong baka masira niya ang mga plano mo. Pero may paraan ang mama. Mukhang mahaba ang buhay mo. Hindi ka pa rin nawawala matapos mangyari iyon. Feng Haoji, matapos mo itong gawin sa akin, siguradong magbabayad ka. Ipaalam ko sa lahat na isa kang traidor sa asawa. Hayop ka! Huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ituring mo na lang itong kabayaran sa pagligtas ko sa iyo noon. Isa kang halimaw. Natatakot ka na ba? Dapat ka nang mawala. Feng Haoji. Pagbabayarin ka ng tadhana, mangyayari iyon. Anong ginagawa nyo? Kung gagawin nyo ito sa akin, hindi rin kayo magiging ligtas. Pinapayuhan ko kayong pakawalan na ako. Aalis? Saan ka pupunta? Bukod sa mga wala na dito, yung mga bulag, hindi na nakakasulat, at hindi na nakakapagsalita, ang tanging hindi makakaistorbo sa amin. Nababaliw ka na. Ibang ka na. Pinaalis kita kanina pero hindi ka umalis. Ngayon ay maranasan mo ang nararapat sa iyo. Xu Xiujuan. Ituring kita bilang parang tunay na ina. Ang kabutihang ipinakita mo noon, lahat ba iyon ay pagpapanggap lang? Ha 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 ha. Dati? Iba na ang sitwasyon ngayon. Mula ngayon, kami ng anak ko ay magiging mga taong may mataas na katayuan. Ang presensya mo ay seryosong banta sa pag-unlad ng anak ko. Wala kaming magagawa, napilitan lang din kami. Tatakas? Saan ka naman tatakas? Saklolo. Tulong. Chu Aoksue. Kung ayaw mong patahimikin kita ng tuluyan, manahimik ka na lang. Anong tinitingin-tingin mo? Ikabit mo na ang mga dekorasyon para sa kasal. Hindi ko akalain na ako na si Beicheng Bulwagan ng Tianchong Empress na nagmamay-ari ng napakalaking negosyo. Ay nagkamali sa pagtitiwala sa isang tulad mo at mauuwi sa ganitong kalagayan. Feng Haoji. Ako si Beicheng Bulwagan ng Tianqiong Empress. Pakawalan mo ako at bibigyan kita ng kayamanan, lahat ng nanaisin mo. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Ang bulwagan ng Tiangqiong ang may hawak ng buong takbo ng ekonomiya. Kapag nalaman ng Empress na ang isang katulad mong basura ay ginamit ang pangalan niya, siguradong parurusahan kanya ng matindi. Anak, huwag ka nang makipag-usap sa kaniya. Pilayan mo na ang mga kamay niya. Mga wala kayong awa. Mga hayop kayo. Feng Haoji. Ako na si Chu Aoksue ay sisiguraduhin na parurusahan ka at pagbabayarin ka ng husto. Tama na iyan, anak. Siguradong wala nang silbi ang mga kamay niya. Kaya isunod mo namang sirain ang kanyang mga pandinig, pati na ang kanyang mga paningin. Ma, ang ganyang kasasamang paraan, saan niyo ba natutunan yan? Siyempre napanood ko iyan sa mga palabas sa telebisyon. Bakit? Masama na ba ang tingin mo sa nanay mo? Noong gusto mo siyang tapusin kanina, hindi mo ba naisip na masama rin iyon? Anak, makinig ka sa akin. Ginagawa ko lang ito para sa kabutihan mo. Sige na, gawin mo na. Chu Aoksue, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Hindi ko maaaring hayaang mawala ang pagkakataon na makapagpakasal sa mayamang babae kaysa makisama sa isang katulad mo. Halika rito, tingnan mong mabuti. Sa susunod na magkita tayo, tiyak na tapos ka na. Sige, lakasan mo pa ang boses mo para makita mo kung paano kita higit na pahihirapan. Feng Haoji. Batang Master. Anong ginagawa mo? Gusto mo rin bang tikman ang ginagawa ko? Opo. Tumawag po ang asawa ninyo. Pinapabalik na po kayo sa pamilyang Jiang para kumain. Ngayon din po. Sige, tara na. Tulungan niyo ako. Tulungan ka?
Wala siyang lakas ng loob para gawin yan. Sabi ko na nga ba, ang mukha ng isang dukhang tulad mo ay dati na talagang pangit. At ngayong nasira na, mukhang mas nakakaaliw na. Mas mabuti pa rin ito kaysa sa masama mong ugali at mukha ng 100 beses. Anak, bakit mo pa siya kinakausap? Pinapapunta ka na doon ng asawa mo, pumunta ka na sa kanya, at ako na ang bahala dito. Sige, magpapalit lang ako ng damit at pupunta na ako. Pareho naman kayong babae, pero siya namumuhay na parang reyna. Habang ikaw ay parang basura lang. Wala kang kwenta at wala kang alam dahil ako ang tunay na reyna. Kung hindi ako mawawala ngayon, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng lubusan. Anong iniisip mo? May tao ba dyan? Tulong, may tao ba dyan? Anong nangyayari? Nasaan ang tao? Nakatakas na siya. Bilis, habulin niyo siya. Pumunta ka na doon, huwag kang mahuhuli sa pupuntahan mo. Kayo, habulin niyo siya ngayon din. Kapag nahuli niyo siya, tapusin niyo agad. Kapag hindi niyo siya nahuli, kayo ang parurusahan ko. Opo. Walang silbi na matanda. Hoy, lalaking iyan, hindi mo man lang ba ako tutulungan? Napakawalang hiya mo. Big brother, tulungan mo ako. Kung tutulungan mo ako, gagantimpalaan kita ng malaki pagkatapos nito. Hala, hindi ba katulong iyan ni Feng Haojie? Hindi pwede. Kapag tinulungan kita, natatakot ako na baka makuha ko ang pera pero mawala naman ako. Ito na ang magiging pinakamaling desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Pasensya na po. Nagtatrabaho lang din po kami. Takot din po kami sa mga mayayaman. Big brother, pakawalan mo na ako. Mabibigyan ko kayo ng pera. At masisiguro ko rin ang kaligtasan nyo. Huwag na lang kung talagang may kakayahan ka. Kanina lang ay hindi sana nagawa niyang Master Feng na parusahan ka ng ganoon katindi ng walang alinlangan. Iyon ay dahil hindi niya alam kung sino talaga ako. Ilang araw ka na bang hindi kumakain? Bakit ganyan ka magsalita? Big brother, talagang may mataas akong katayuan. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo sa akin kapag binalikan kita para pagbayarin? Big brother, ako ay talagang isang mahalagang tao. Hindi ka ba natatakot na gawin ito sa akin? At baka bumalik ako para parusahan kayo? Sa tingin ko ay wala ka ng pagkakataon. Naku, Ano bang kinatatakutan mo? Hinampas ko siya ng malakas sa sentido at pagkatapos niyang gumulong dito, siguradong hindi na siya mabubuhay. Tara na, bumalik na tayo para magulat. Talaga bang ako, si Chu Aoxue, ay mawawala na lamang dito ng tuluyan? Wala na si Feng Haojie. Hindi ko ito matatanggap. Ito ang paanyaya sa kasal na dapat ibigay sa bulwagan ng Tiang Kyong. Siguraduhing maihatid mo ito ng personal kay Manager Jiang. Kapag may nangyaring pagkakamali, talagang hindi kita mapapatawad. Naintindihan ko po, Miss Jiang. kung ang mga tao mula sa bulwagan ng Tiangchong ay mapapapunta natin dito, ang pamilyang Jiang ay magiging pinakamakapangyarihan sa Beicheng at higit sa lahat ng mga tao doon. Ang aming pamilyang Zhang ay kabilang na ngayon sa pinakaitituturing at tinitingalang pamilya sa Beicheng. Siguradong ang bulwagan ng Tianchong ay bibigyan tayo ng mukha at pupunta sa gaganaping kasal. Mukhang tama nga ang napili kong kakampi. Ano naman kung nakitira lang ako sa pamilya nyo? Magkakaroon na ako ng maraming pera, kapangyarihan at mga dilag. Tignan natin kung sino pa ang mga ngahas na hamakin ako. Bakit ang lala ng sugat na ito? Bakit ang lala ng mga sugat mo? Gising, gumising ka! Tulungan mo ako. Dalhin mo ako sa bulwagan ng Tiangkyong. Sa bulwagan ng Tianchong? Tamang-tama at doon din ang punta ko. Kaya magtiis ka lang ng kaunti. Sino kayong dalawa? Isa akong tagapaglingkod ng pamilyang Jiang ng Beicheng. Nandito ako para iabot ang paanyaya para sa kasal ng anak ng pamilyang Jiang. Eh ang babaeng iyan, bakit ang dumi-dumi at dugyot niya? Ang taong ito, nagpahatid lang siya sa akin dito sa inyo. Kasamahan niyo ba siya?
Umalis ka na. Ang nangyari ngayon, huwag na. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Kung hindi, tatapusin kita. Jiang Haotian, dali. Kailangan natin ng tulong. Empress. Bilis, tulungan niyo kami. Empress. Sino ang naglakas loob na manakit sa Empress ng Sky Palace? Dadong, alamin mo kung sino, siguradong patitikimin ko sila ng parusa at pagbabayarin ko sila ng matindi. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Tawagin ang mga tauhan, ipaghihiganti natin si Empress. Huwag kayong aalis. Empress, Pagkalipas ng 3 araw sa kasal ni Feng Haoje, ako mismo ang tatapos sa kanya. Gagawin ko ang lahat para magsisi siya ng husto at hindi siya makakatakas sa parusang ito. Ano na? Tapos na ba ang utos ko? Tapos na po. Ginamitan ko po siya ng dahas at tinamaan sa ulo. Pagkatapos ay itinapon ko siya sa bangin. Wala na po siya. Siguradong tapos na siya. Magaling, sige na. Sa pagkakataong ito, kampante na akong makakapasok sa pamilya ng mga pamilyang Jiang. Mula ngayon, ang karangyaan, kapangyarihan at posisyon ay hinding-hindi na mauubos. Ha. Hay naku, napakahusay talaga ng anak ko. Pati ang dalaga mula sa tanyag na pamilya ay nagmamadali pa na magpakasal sa anak ko, hahababa. Ma, ako ang papasok sa pamilya ng mga pamilyang Jiang, kaya kapag kaharap ang mga pamilyang Jiang, huwag na huwag mong sasabihin yan. Ay naku, huwag kang mag-alala anak, alam ko ang ginagawa ko, hahababa. Pero ang mga pamilyang Jiang ay magsisilbi lamang na tuntungan ko. Kapag sa kasal ay mas marami na akong nakilalang tao. Ako si Feng Haoje, ang maghahari sa buong Beicheng. Napakaganda talaga ng asawa ko. Siyempre naman. Ako, si Zhang Feifei, ang pinakamagandang babae sa buong Beicheng. Napakasuwerte mo siguro sa nakaraang buhay mo at napakasalan mo ako ngayon. Tama ang mapakasalan si Feifei. Ay ang pinakamalaking suwerteng dumating sa pamilya Feng, ha. Honey, magpapahinga muna ako. Babalik na lang ako kapag magsisimula na ang kasal. Sige, Masyado namang mayabang. Kapag nakuha na ng anak ko ang lahat ng ari-arian ng mga pamilyang Jiang, tingnan lang natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Feng Haoje, andito na ako para tapusin ka. Pakipakita po ang inyong imbitasyon. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ikaw, nandito ka pa rin? Hindi ba ito ang mga gamit para sa mga wala na sa mundo? Hindi to maganda, yang Master Feng. Dumating na yung babaeng nasa burol. nakikita ko. Sabi mo na sigurado kang wala na siya? Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang isang yan? Multo ba ang isang yan? Chu Aok Sue. Dahil hindi ka naman pala nawala, dapat ay nanatili ka na lang ng tahimik at nagtago para mabuhay. Pero nanggugulo ka rito sa kasal ko. Talaga bang gusto mo nang matapos ang lahat? Kasal? Nagkakamali ka ata dahil ang araw na ito ay ang araw ng pagbabayad mo. Anong? Hanggat ang hayop na gaya mo ay naririto pa, hindi ako papayag na basta na lang mawala. Dahil mukhang gusto mo talagang matapos na, pagbibigyan kita. Sugurin siya! Mula nang muntik na akong mawala sa mundo, may naintindihan akong isang mahalagang aral. Hindi ka makakatayo ng matatag kung hindi ka magiging matapang. Ang tao ring nagligtas sa iyo ay ang siya ring magiging dahilan ng iyong pagkawasak. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong isiping porke kumuha ka ng mga tauhan ay matatakot na ako dahil lugar ko ito. Para ka lang isang aso na inalagaan ko noon. Akala mo ba leon ka na at may balak ka pang tapatan ako? Pwes,
Kailangan kitang turuan ng leksyon. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang turuan ako ng leksyon? Puro ka lang pagpapanggap. Anong tinitingin-tingin mo? Sugod na. Hangal ka, bakit hindi ka nalang magtago sa kung saan para mabuhay? Bakit kailangan mo pang magpakita rito para mapahamak? Teritoryo ito ni Pamilyang Zhang? Ngayon ay hindi ka napapala rin na makaalis dito ng buhay. Dahil hinayaan mo lang akong magdusa noon, ikaw ang una kong paparusahan. Wala kang silbi. Diyos ko, may nangyaring masama. Ay, bakit ka tumatakbo? May nangahas talagang manggulo sa kasal ni Pamilyang Zhang. Hindi mo ba gustong makita kung paano siya parurusahan ni Pamilyang Zhang mamaya? Tama? Manood na lang tayo? Hulihin siya at pilayin ang kanyang mga binti. Tingnan natin kung paano pa siya makakatakas. Chua Oksue. Narito ako. Bakit ka sumisigaw? Wala kang hiya. Matapos mo akong saktan ng husto, bakit ko naman hahayaan na matapos ka ng ganoon lang? Ito na, ang pambayad mo sa akin. Ito na, ang kapalit para sa lahat. Anak. Anak ko. Chu Aokswe, wala ka na ba talagang awa? Bakit? Nasasaktan ka na? Kung ganoon, lumuhod ka para sa anak mo. At baka sakali, mabawasan ko ang parusa sa kanya. Ikaw, bata ka pa, at ang isang matandang tulad ko ang paluluhurin mo? Hindi ka ba natatakot na malasin ang buhay mo? Minsan na akong nawala, ano ang dapat kong ikatakot? Lalo na ang tulad mong matandang gahaman sa pera. Kung ikaw ay hindi natatakot, ano ang ikakatakot ko? Wala kang utang na loob na babae. Kung hindi dahil sa anak ko, noon pa sana ay wala ka na, at hindi mo na magagawa na magmalaki dito. Mabibali na! Bitawan mo ako! Iyan ang kamay na ginamit mo sa mga sandata. Kamay na ginagamit sa pananakit. Hindi na iyan dapat ituloy pa. Nay. Anong ginagawa niyo dito? Ha. Narito na si Manager Su. Sinasabi ko sa iyo, lugar ito ni Manager Su. Ginulo mo ang pag-aari niya, tingnan natin kung paano kanya parurusahan. Talaga? Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Nirentahan ko ang buong lugar na ito para sa gaganaping huling paalam sa iyo. Huling paalam man o kung ano, o kahit kasal pa, bakit naging ganito ang lahat? Manager Su, ginagamit namin ang lugar mo para sa kasal, pero nagdala siya ng mga tao para manira. Ayusin mo na siya agad. May nagrenta na ng venue namin ngayon para sa isang burol. Kaya isama mo na ang iyong mapapangasawa at ang mga bisita nyo at lumayas na kayo dito. Bakit nyo naman ginagawa ito? Ang lugar na ito ay binayaran namin, paano nyo ito maipaparenta sa iba? Ang binayaran niya ay 10 beses na mas malaki kaysa sa inyo. Tanga lang ang aayaw sa ganyang kalaking pera. Umalis na kayo ngayon din. Hindi pa sila pwedeng umalis. Sino ka ba? Ang buong lugar na ito ay nirentahan ko. Ngayon sa tingin mo sino ako? Kaya pala ganyan ang suot mo? Pasensya na po sa kawalang galang ko. Ayaw nilang umalis sa kasal nila. Anong balak mo? Ayos lang, ang burol na ito ay sadyang para sa kanila. Sinong may lakas ng loob na mag-organisa ng burol sa mismong kasal ko? Sino ang naglalakas loob sa gitna ng aking kasal na magdaos ng lamay? Nandito na ang Zhang Feifei. Siguradong lagot na sila. Asawa ko, tulungan mo ako. Guguluhin niyo ang kasal ko sa Pamilyang Zhang at sasaktan pa ang asawa ko, parang gusto niyo na talagang matapos ang lahat. Ang lugar ng kasal ng Pamilyang Zhang ay nagawa mo pang ibigay sa iba ng basta-basta. Gusto mo na rin bang matapos ang buhay mo? Uminahon po kayo, binibining Zhang. Binayaran nila ako ng 10 beses sa bayad ng lugar. At sa porma nila, mukhang mas malakas pa ang impluensya nila sa Pamilyang Zhang. Hindi ko sila pwedeng bastusin basta-basta. Ang Pamilyang Zhang ko ang pinakamataas sa Beicheng. At sino pa ba ang hihigit sa amin? Napakatanga mo. Umalis ka na ngayon din. Ako na ang bahala rito. Isang maliit na pamilyang Zhang lang at naglalakas loob na maghari-harian, hindi mo ba alam na may mas malakas pa sa inyo? Ang Pamilyang Zhang, ang nangungunang pamilya sa buong Beicheng. At higit pa doon, sa ilalim kami ng bulwagan ng Tiangchong, isang kilalang organisasyon. Sa tingin mo ba sa pag-upa ng ilang mga tauhan ay kaya mo nang labanan ang Pamilyang Zhang? Hindi mo talaga alam kung sino ang kinalalaban mo. Minsan ko lang itong sasabihin,
Yang Feng Haojian na iyan ay isa lamang makabagong Chen Shimei. Chen Shimei? Nagsisinungaling ka, Chu Aoxue. Isinilang siya sa squatter ng Nancheng at sa lahat ng taong lumipas, nagtrabaho ako para kumita ng pera para lang masuportahan ang pag-aaral niya sa ibang bansa. Nangako pa nga siya sa akin na papakasalan niya ako. Fei, huwag kang maniwala sa kanya. Ginagawa niya ito dahil hindi niya ako makuha. Sinasadya niyang maghiganti sa akin. Kung nagawa niya sa akin na manakit para lang sa pansariling interes, darating ang araw, nagagawin din niya iyan sa iyo. Ang Feng Haoji na ito ay isa palang Chen Shimei. Diyan ka nagkakamali. Sa lipunan ngayon, ang mga taong gaya ni Chen Shimei ay sila pang mas madaling mabuhay. Fei, huwag kang makinig sa mga pinagsasabi niya. Fei! Ano man ang ginawa mo noon, ngayon, ikaw na ang asawa ko. Nagkamali lang si Haoji noon at napulot ka lang niya sa kung saan. Pero ngayon ay asawa na siya ng anak ni pamilyang Jiang. Sinaktan mo siya ng ganito, kaming mga Jiang Fei ay hindi ka mapapatawad. Gusto mo talagang kampihan ang masamang taong ito at kalabanin ako? Sino ka ba sa akala mo? Lalaban ka pa. Sa isang utos ko lang, kayang-kaya kitang ipahanap at ipakulong habang buhay para hindi ka na matahimik kailanman. Ako si Chu Aoxue, ang empress ng bulwagan ng Tianqiong. Narito ako ngayon para singilin ang utang ni Feng Haoji. Kayo naman, kung sino man ang mangahas na humarang sa akin, ay siguradong matatapos din. Piliin mo ang iyong mga kinakain, pero huwag kang basta-basta magsalita. Matagal nang nagretiro si Empress. Kaya ngayon, para sa asawa ko, at kay Empress, bibigyan kita ng leksyon. Mga bata, italin niyo silang lahat. Dahil binali niyo ang binti ng asawa ko, papagbayarin ko kayong lahat sa pamamagitan ng pagbali sa inyong mga binti. Noong itinuring kita bilang tao, mas pinili mo ang maging parang hayop. Sige. Pagbibigyan kita. Kayong apat, huwag kayong titigil sa paghampas sa kanila. Ako ang mananagot sa kahit anong mangyari. Titiyakin kong tapos ka na ngayon. Wife, tumawag ka pa ng maraming tao. Marunong sa martial arts ang baliw na babaeng ito. Tawagin mo si Papa at Kuya para pumunta rito. Maghintay ka lang. Magaling sa martial arts ang kuya ko. At napakaraming tauhan ng papa ko. Huwag kang tatakas kung matapang ka. Magpapatawag ako ng tao para parusahan ka. Ngayon, kahit pa dumating ang pinakamataas na pinuno, walang makakapigil sa akin. Kuya, tamang-tama ang dating mo. Wala kang silbi. Ganito mo ba pinoprotektahan ang kapatid ko? Kuya, tulungan mo ako. Bilisan mo at turuan mo siya ng leksyon. Wala talaga siyang respeto sa ating mga pamilyang Jiang at minaliit lang tayo. Ang kasal ni na Feng Haoji at ng kapatid ko ay hindi para sa mga basurang gaya niyo para manggulo. Si Feng Haoji, binalak niyang tapusin ako noon. Ngayon naman gusto niyang magpakasal at magpakasaya? Hanggat narito kaming mga Chu Aoxue, huwag niyang asahang magiging maayos ang buhay niya habang buhay. Ang bayaw kong si Zhang Qi ay hindi mo pwedeng hawakan. Sisiguraduhin kong sa natitirang bahagi ng buhay mo ay manginginig ka sa takot kapag nakita mo ako. Kahit ano pa ang katayuan mo, babae ka pa rin sa huli. Pinapayuhan kita, lumuhod ka na ngayon at hayaan mo kaming parusahan ka. Dahil kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng kahit anong awa mula sa iyo. Hindi ba't mahilig kang sumigaw? Sige, sumigaw ka pa. Sa mga asong gaya mo, natural lang na kailangang sigawan. Kayong dalawa, kinalaban niyo ang 4 na bodyguard, pero bakit inabot kayo ng ganoon katagal? Pagbalik ko po, sisiguraduhin kong mag-ensayo ako ng mabuti. Masyado ka namang mayabang ah. Magkano ba ang ibinayad niya sa inyo? Bibigyan ko kayo ng 5 beses na higit pa doon. 5 beses. Oo, 5 beses. Gaya ng sabi nila, ang pera ay makapangyarihan. At ikaw na babae ka, masyadong hilaw ka pa. Ang galing talaga ng paraan ni Kuya. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Pumunta ka doon at pilitin siyang lumuhod sa harap ko. Papaluhurin siya? Sige po.
Wala sana akong balak na parusahan ang pamilyang Zhang nyo. Pero nakikipagtulungan kayo sa kasamaan at wala na kayong moralidad at prinsipyo. Si Feng Haojie ay bahagi na ng aming pamilyang Zhang bilang asawa na naninirahan sa amin. Ang paghamak sa kanya ay paghamak na rin sa pamilyang Zhang. Gusto mo ba talagang kalabanin ang pamilyang Zhang? Mag-ingat ka dahil baka tapusin ko ang buhay niyo. Kung gusto mo talagang mapahamak, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Chu Aoxue, bakit ka naging ganito? Tao ka pa ba? Ang mga ginagawa ko ay hindi pa aabot sa 10% ng sakit na idinulot mo sa akin. Bakit? Ano ka ba sa tingin mo? Ang lakas pa ng loob mong sabihing hindi ako tao. Ang maringal na kasal ko bilang anak ng pamilyang Zhang ay sisirain lang pala ng masamang babaeng ito. Kasalanan mo iyan dahil sa katigasan ng ulo mo. Wala akong balak na saktan ang inyong pamilya Zhang. Pinapayuhan kita na ibigay sa akin si Feng Haojie at palalayasin ko kayo ng payapa. Kalokohan. Sinira mo na ang kasal namin tapos ikaw pa ang may ganang magreklamo? Dadong, kalad ka rin mo si Feng Haojie dito. Dati, pinagkaitan niya ako ng paningin. Ginawa akong pipi at hindi pinagsulat. Ngayon ay pagbabayarin ko siya ng paisa-isa. Diyos ko, napakasama ng ugali ng baliw na ito. Hindi totoo, wala akong ginawa. Tingnan niyo siya ngayon, hindi ba't maayos naman ang kalagayan niya? Sa tingin ko, dahil lang sa hiniwalayan siya ni Feng Haojie, kaya siya nagkakaganito at nanggugulo sa kasal. Tama ka? Mukha namang okay lang siya. Umalis ka na lang. Hindi magkakagulo kung walang may kasalanan. Pinili niyang magpakasal sa iba kaysa sa'yo. Bakit ka pa nagwawala rito? Kung ganoon, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa gulo mo. Tingin ko ay nababaliw ka na talaga. Ang pagpapakita ng awa sa kapwa ay isang mabuting gawa. Nasaktan mo na siya. At marami ka ng sinira, kaya umalis ka na lang. Bakit ba ang tindi mong magtanim ng galit? Huwag kang magpayong magpakabuti kung hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Nakatayo ako ngayon dito ng maayos dahil ito sa swerte ko at hindi dahil dapat ko siyang patawarin. Tingin ko ay talagang mapang-api ka lang. Bali na ang binti ko at bugbog na ang mukha ko. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Mabuti pang tumahimik ka na lang at huwag nang magpakitang gilas dahil tatapusin kita mamaya. At sino ka naman sa tingin mo? Ako ang mula sa pamilyang Liu Liu Meiyu. Normal lang sa lalaki ang tumingin sa iba. Ano man ang mangyari, ikakasal na siya. Nagpipilit ka pa rin dito, nagpapahiya ka lang. Kung ako sa kanya, paparusahan din kita. Nandito ako para magiganti sa ginawa niya sa akin, hindi para agawin ang posisyon ng bride. Hindi mo pa nga alam ang buong kwento, pero napakataas na ng tingin mo sa sarili mo. Dadong, pabagsakin mo agad ang pamilyang Liu. Tingnan natin kung kaya pa niyang magpayo sa sarili niya. Baliw ka! Hindi pa sapat na binangga mo ang pamilyang Zhang, dinamay mo pa ang pamilya Liu. Ang pamilya Liu ay itinuturing na isang respetadong pamilya? Paanong mangyayaring sa isang salita mo lang ay babagsak na sila? Ang payo ko sa iyo, mag-alala ka na lang sa sarili mo. Chu Aoxue. Dala na ng tatay ko ang lahat ng tagasilbi mula sa pamilyang Zhang dito. Hindi ako naniniwalang ang iilang taong gaya nyo ay magagawa kaming guluhin sa buong pamilyang Zhang. Buisit! Hindi niyo sinabi agad na tatawag kayo ng tao. Pakawalan niyo na ako bilis. Ngayon, lumuhod kayo sa amin at humingi ng tawad. Baka sakaling maawa pa ako at parusahan lang kayo ng husto. Hihingi ng tawad. Kayo ang dapat na humingi ng tawad. Ang Feng Haojie na iyan ay isang halimaw, paulit-ulit niyo pa siyang pinoprotektahan. Sa tingin ko talaga pare-pareho lang kayong lahat, isang kumpol ng mga masasamang tao. Hello, ano? Babalik na ako agad. Bangkarote na ang pamilya Liu natin? Pinapabalik na po ako agad ni Papa. Lumayas na kayo. Totoo ngang bumagsak ang negosyo? Posible kayang hindi biro ang pagkatao ng isang ito? Alam ko na, siguradong ikaw ay nakisabit lang sa kung sinong makapangyarihan. Pero kahit kanino ka pa nakisabit, hinding-hindi nyo malalampasan ang pamilyang Zhang. Anong ginagawa mo? Padating na dito si Papa kasama ang mga tauhan niya. Umalis ka sa daan. Hindi pa kita pinapatulan, kaya dapat magpasalamat ka na lang. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsisigaw dito, maniwala ka, pagsisisihan mo ang mga sinabi mo. Feng Haojie.
Ngayon ay ipaparamdam ko naman sa iyo kung paano mawalan ng paningin. Halos nakalimutan ko na binali mo ang kamay ko noon. Dadong, balian mo siya ng braso. Chu Aoksue, pagbabayarin ka ng langit. Baliw ka, isa kang baliw. Noon ay binali niya ang 2 kong braso at binali rin niya ang 3 kong tadyang. Kaya naman ibinabalik ko lang sa kanya ang ginawa niya sa akin. Lalabanan kita. Nakikita mo ba? Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi ako nakatakas noon, marahil ay isa na akong bingi, bulag, at hindi makapagsalitang inutil. Ano ba talaga ang ginawa mo? Gusto lang kitang pakasalan ng maayos. Kaya ba sinaktan mo ako ng ganyan? Hanggang ngayon hindi mo pa rin naiisip na maling tao ang kinalaban mo. Gusto ko sana na habang buhay kang magsisisi sa mga ginawa mo sa akin. Pero kung wala kang pagsisisi, takot na lang ang danasin mo. Dadong, parusahan mo ang taong iyan. Tingnan natin kung makapagsalita pa siya. Nagkakamali ako. Patawarin niyo ako, Chu Aoksue. Huli na ang lahat. Ang aking kaliwang mata at kaliwang tainga ay hindi na gumagana ngayon. Kung mananatili kang payapa, ay hindi ako magkakaroon ng katahimikan sa buong buhay ko. Narito na ang papa ko. Siguradong tapos na kayong lahat. Pa, iligtas niyo po ako? Iligtas niyo ako. Narito siya para tapusin na ang lahat para sa inyo. Pa, bakit mag-isa ka lang na pumunta rito? Hindi ba't sinabihan kitang magdala ng maraming tao? Luhod. Pa, anong ginagawa niyo? Kapag sinabi kong lumuhod ka. Malaking gulo itong pinasok nyo ngayon. Ginulo ng babaeng ito ang kasal ko at ganyan na ang ginawa niya kay Hauje. Bakit kailangang... Tumahimik ka. Manahimik ka. Kasalanan ko ito dahil hindi ko naturuang mabuti ang dalawang ito. Nagpadala sila sa maling akala at patuloy na pinoprotektahan ng walang hiyang si Feng Hauje. Pasensya na talaga. Gusto ko lang sana nilang malaman kung sino ba talaga si Feng Hauje at kung ano ang pagkatao niya. Pero hindi ko inakalang sa lahat ng pagkakataon ay kakampihan pa rin siya. At ako pa ang pagtutulungan. Opo. Tama po kayo. Isasama ko na sila paalis. Ikaw na ang bahala kung paano paparusahan si Feng Hauje. Pa, hindi niyo po ako pwedeng pabayaan. Menor de edad ako. Ang ibig kong sabihin, manugang niyo ako. Feng Hauje, sinadya mo talagang saktan ako para lang makasipsip sa pamilya. Pamilyang Zhang. Di ba? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo na ang pamilyang Zhang na sinasandalan mo ang siya ring magpapabagsak sa iyo ng matindi. Feng Hauje, ito ay bunga ng sarili mong gawa. Makatarungan lang na pagbayarin ka nila. Huwag mong asahang idadami mo pa ang pamilyang Zhang para protektahan ka. Buti naman at natauhan kayo. Pa, kahit ano pa ang sabihin niyo ay tauhan pa rin natin si Feng Hauje sa pamilyang Zhang. Kaya kahit may nagawa pa siyang mali, hindi dapat hinahayaan ng isang banyaga na diktahan tayo, di ba? At isa pa, halatang halata na wala siyang respeto sa ating pamilyang Zhang. Minalit niya tayo pa. Tumahimik ka. Hindi mo alam kung sino siya. Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Pa, kilalang kilala ko po kung sino siya. Isa lang siyang trabahador. Ang lahat ng mga taong iyan ay binayaran niya lang para magpanggap. Tama po, Dad. Sa buong Beicheng bukod sa bulwagan ng Tiangchong, sino pa ba ang kailangang katakutan ng ating pamilyang Zhang? Huwag mong maliitin ang sarili nating kapangyarihan. Bilisan mo at parusahan mo siya. Parusahan siya? Para na natin ginusto na mawala tayo. Zhang Qingtai, isang kilalang pamilya ang pamilyang Zhang. Tayo ang hari sa Beicheng. Bilang pinuno ng pamilyang Zhang, hahayaan mo na lang ba ang sarili mo na tapakan at hamakin ng babaeng iyan na parang wala ka man lang laban? Lapastangan. Hindi mo nararapat na maging pinuno ng pamilyang Zhang. Pinapayuhan kita na umalis na rito. Ang kahihiyan ng pamilyang Zhang. Ako na si Zhang Qi ang babawi nito.
Kapag may ginawa tayo sa kanya ngayon, masisira ang buong pamilyang Zhang. Dahil siya ay... Zhang Qingtai. Napakaduwag mo talaga. Dad, nababaliw na po ba kayo? Bahala na po kayo kung ano ang gagawin sa kanya. Kung ang Zhang Feifei o ang Zhang Qi ay magtangkapang humadlang, ititiwala ko sila sa pamilyang Zhang at kayo na ang bahalang magparusa. Sige. Dadong, Xiaobei, kalad ka rin niyo si Feng Haojie sa gilid ng bundok ng bulwagan ng Tiangxiong. Ipaparanas ko sa kanya ang sakit na naramdaman ko noon. Kuya, Feifei, tulungan niyo ako. Iligtas niyo ako. Napakasamama mo talaga bilang isang babae. Pakiramdam mo ay hindi makatarungan ang lahat, kaya gusto mong magiganti sa akin. Pero noong tinangka ni Feng Haojie na saktan ako ng malubha, hindi ba ako pwedeng maghiganti rin sa kanya? Ako. Ang dahilan kung bakit nandito pa rin ako ngayon ay hindi dahil sa naawa siya sa akin, kundi dahil hindi ko pa Chua-Oksue oras na mawala. Alam ng tadhana na hindi ko ito matatanggap, kaya ipinadala ako rito para tapusin siya. Ang pagkakaroon ng masamang kalooban ay pilit mong ginagawang magandang pakinggan? Wala ka na talagang hiya. Kung hindi ka pa kukunin ng tadhana, ako na ang tatapos sa iyo. Zhang Qi, Xiaobei, dalhin mo rin siya sa dalisdis ng burol. Dahil hindi ka marunong makaramdam para sa iba, ipaparanas ko iyon sa iyo ng direkta. Pwedeng-pwede kang maghiganti sa akin kailanman kung magiging maayos ka pa matapos nito. Ilayo siya. Kuya, hindi pwede pa, magsalita naman po kayo. ang Chua-Oksue ay si bulwagan ng Tiangyong. Na Emperatrice, anong gusto mong sabihin ko? Si Chua-Oksue ay ang Empress ng bulwagan ng Tiangyong. Ano pa ba ang gusto mong sabihin ko? Paano mangyayari iyon? Paanong naging empress siya? Hindi ba sabi niyo sa pamilyang Zhang ay walang kayang gumalaw sa mga tao mula sa bulwagan ng Tiangxiong? Hindi mo ba naisip na, ang taong kinatatakutan maging ng sarili mong ama, ay baka siya mismo ang namumuno sa bulwagan ng Tianxiong? Ikaw? Sabi ni Haojie, isa ka lang daw mahirap na galing sa squatter. Paanong naging empress ka? Naniniwala ka sa salita ng isang hayop? Kung hindi dahil sa matinding galit, bakit ko guguluhin ang kasal para lang pagbayarin siya? Isang tanga ka lang naman na patuloy na niloloko at kinokontrol niya. Ikaw, mga tauhan, pumasok kayo. Parusahan ang babaeng yan. Hindi ako naniniwala. Si Zhang Qingtai ay matanda na kaya naloloko mo, naniwala siya sa'yo pero ako ay hinding-hindi. Mo Qingyang, dating ka sa tamang oras. Halika rito, tapusin mo na siya. Wala rito ang mga tauhan niya ngayon, kaya huwag kang matakot. Ako? Hindi maaari? Isa lamang akong utusan, maghanap ka na lang ng iba. Ikaw ang nagligtas sa akin noong araw na iyon. Iniligtas siya? Ikaw pala ang tunay na may kasalanan sa lahat. Kung hindi mo siya tinulungan, hindi sana mangyayari ang lahat ng gulo na ito. Unahin na kitang parusahan, boss, bago ko siya turuan ng leksyon. Uunahin kitang tapusin ako at isusunod ko siya. Zhang Feifei. Sumusobra ka na. Diyos ko, Manager Zhang, pumunta ka talaga para sa kasal ko. Pero, sinira ng babaeng ito ang kasal ko, pinahiya niya ako sa harap ni Manager Zhang. Humanda ka. Mamaya ay ipapautos ko kay Manager Zhang na parusahan ka ng matindi. Isipin mo muna ang sarili mo. Manager Zhang, nagpapanggap ang babaeng ito na siya si Empress. Ginulo pa niya ang kasal ko. Turuan mo siya ng leksyon. Siya naman talaga si Empress. Ano? Siya talaga si Empress?
Pagsasabihan ko po siyang humingi ng paumanhin. Sana ibigyan niyo pa ng pagkakataon ng pamilyang Zhang. Ilang beses ko nang binibigyan siya ng pagkakataon, pero nananatili pa rin siyang matigas ang ulo. Tila hindi na kailangan pang manatili ang pamilyang Zhang. Empress, Manager Jiang, alisin ang pamilyang Zhang sa Skyreach Chamber of Commerce. Sa loob ng 3 minuto, kailangang malugi ang pamilyang Zhang. Sa loob ng 1 araw, ang lahat ng mga tao sa pamilyang Zhang ay kailangang lumayas sa Beicheng. Huwag. Boss, nagmamakaawa ako sa inyo. Patawarin niyo na ang munting pamilyang Zhang, nagkamali po ako. Akala ko pa naman ay matapang ka. Ngayong sumuko ka na, ay galingan mo ang pagmamakaawa. Kapag nasiyahan ako, baka sakaling mapagbigyan ko ang pamilyang Zhang. Sige, nagmamakaawa po ako sa inyo. Boss, hindi ko po nalaman na dakila pala kayo. Parang minalas po ang buhay ko at nagkamali po ako na magkagusto sa hayop na Feng Haoji na iyan. Ituloy mo. Kamahalan. Kung gusto niyo po ay saktan niyo na lang ako hanggang sa gumaan ang pakiramdam niyo. Pakiusap po, huwag niyo nang pag-initan ng aming munting pamilyang Zhang. kamahalan, hindi niyo na kailangang dumumi ang kamay niyo. Dahil kasalanan ng ama kung hindi naturuan ng anak, ako na ang magpaparusa sa kanya. Responsibilidad ng ama ang hindi pagtuturo sa anak, kaya ako na ang magpaparusa sa kanya. Empress. Patawarin niyo po ako, ang hayop na si Feng Haoji. Kahit ano po ang gusto niyo ay gawin niyo sa kanya. Kung hindi po, ako na mismo ang magpaparusa sa kanya at sisiguraduhin ko na labis na siyang magdurusa habang buhay. May lakas ka ng loob na hawakan ang pag-aari ko. Gusto mo rin bang mapalo ng latigo? Ikaw. Ituloy mo. Alam ko na si Feng Haoji ay may masamang balak sa inyo. At pinagtakpan ko pa siya. Ako ang tunay na masamang tao, ako. Tama na. Empress, pinapatawad niyo na po ba ako? Sadyang maingay ka lang para sa akin. Ano pa po ba ang dapat kong gawin? Sabihin niyo lang po ang dapat kong gawin at gagawin ko po agad iyon. Ang mahal mong asawa ay may itinurong leksyon sa akin. Ang tao na nagligtas ng buhay mo ay siya ring tatraydor sa iyo balang araw. Ngayon, kung palalampasin ko ito, hindi ko ba pinapahamak ang sarili ko sa hinaharap? Hindi po. Hindi. Paano naman po kami maghiganti sa inyo? Ngayong araw, kung palalampasin kita, hindi ba? Sa hinaharap ay magiging malaking problema ka lang sa akin? Hindi po. Hindi mangyayari iyon. Paano po namin magagawa maghiganti sa inyo? Ikaw ay hindi maglalakas loob, pero baka ang mga anak mo ay gawin iyon. Manager Jiang, mas mabuti pang tapusin na ang lahat sa pamilyang Zhang. Oo nga pala, siguraduhing madala siya sa ospital. Daye? Lolo? Matapos niya akong gawin ng ganito, dapat ay nawala na ang galit niya, di ba? Kung nawala man o hindi ang galit niya, ay hindi ikaw ang magdedesisyon. Pinapayuhan ko kayong pakawalan na ako agad. Dahil kung hindi, ang pamilyang Jiang ko ay siguradong hahabulin kayo habang buhay. Walang tigil hanggat hindi kayo nagbabayad. Sa tingin ko ay wala ng pagkakataon ang pamilyang Zhang. Anong ginawa mo sa pamilyang Jiang? Anong ginawa mo sa pamilyang Zhang? Noong unang panahon, dapat ang buong pamilyang Jiang niyo ay naparusahan na ng malubha. Mali pala. Dapat ang tawag doon ay pagpapatapon sa buong pamilya. Saan mo naman nakukuha ang ganyang lakas ng loob? Huwag kang magmadali.
Mamaya ay isasama na kita sa kanila. Sinabi ko nang tatapusin ko ang inyong pamilyang Zhang. Wala akong ititira kahit isa. Sinabi ko nang tatapusin ko kayong lahat sa pamilyang Zhang. At walang matitira kahit isa. Nakatanggap na ako ng nararapat na parusa. Ano pa bang gusto mo? Sinasabi ko sa'yo, pagbabayaran mo ang kahit anong masamang gagawin mo. Ang mga mata ko ay hindi nakakakita. At ang mga tainga ko ay hindi rin nakakarinig. Lahat ng ito ay dahil sa ginawa ng mga tauhan mo. Kailangan kong maghiganti para sa kanila. Hoy! Ngayon ba ay nakakarinig ka? Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Hahayaan ko. Ako. Hahayaan ko. Hahayaan kong makuha mo ang mga taong sumira sa mga mata at tainga mo para makabawi ka. Malapit na nilang matanggap ang karma nila. Pero dapat unahin ang puno bago ang mga sanga. Kaya ikaw muna ang uunahin kong tapusin. Bago ko harapin ang dalawang basag ulerong iyon, kasama na ang masama mong ina. Baliw? Isa kang baliw. Kung naranasan mo rin ang mga pinagdaanan ko, siguradong mas magiging baliw ka pa kaysa sa akin. Anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan dito? Ngayon, nakakakita ka ba? Nakakakita ka nga. Mukhang hindi iyan tama. Nakikita ko na, pero hindi iyon maaari. Nahulog na siya sa baba? Wala na siya. Wala na talaga siya. Feng Haoji, iniligtas mo ang buhay ko noon at inalagaan kita sa loob ng 5 taon. Kaya nabayaran ko na ang utang na loob ko sa iyo. Simula ngayon, wala na tayong atraso sa isa't isa. Sa ating dalawa, tapos na ang lahat ng ugnayan. Dadong, tandaan mong isama pati ang utusan ni Feng Haoji sa paghagis doon sa ibaba. Ikaw, samahan mo ako sa ospital bukas. Gusto kong makita kung ano na ang kalagayan ng nagligtas sa akin. Kung isa rin pala siyang masamang tao, itatapon ko rin siya sa lugar kung saan siya dapat naroroon. Kising ka na? Tungkol sa kasalan. Lahat ng parusang dapat nilang tanggapin ay ibibigay ko sa kanila ng walang kulang. Bakit? Balak mo rin ba akong sermonan? Hindi. Nakita ko mismo kung gaano kalubha ang mga sugat mo. Hindi naman ako kasing lambot ng puso nila. At kung ako man ang nasa katayuan mo, maghihiganti rin ako. Hindi. Mismo kung nakita kung gaano kalala ang sugat mo, hindi ako kasing sensitive nila. Kung ako man ang nasa sitwasyon mo, magbabayad din sila sa akin. Minsan mo na akong nailigtas at minsan mo rin akong naprotektahan. Ngayong bumagsak na ang pamilyang Zhang, siguradong wala ka nang matutuluyan. Kapag magaling ka na, igagawa kita ng paraan para magkatrabaho. Salamat po. May masamang balita,
Nawawala ang nanay ni Feng Haoji. Magpahinga ka na lang muna para gumaling. Empress, kailangan ba nating magpadala ng mga tao para hanapin siya? Hayaan mo na ang mga taong wala ng laban. Teka pala, sabihan mo si Jiang Hao Tian na ilagay siya sa kumpanya ng Tian Hao Group. Haoje. Anak ko. Anak? Sabi ng security guard ay dinala siya dito, pero bakit wala siya rito? Haoje. Saan ba talaga siya dinala? Haoji. Anak ko. Anak ko. Anak ko. Anak ko. Anak ko. Hoy bata, iwan ko muna sa'yo itong kotse. Maglalakad-lakad lang muna ako sa labas. Anong balita? Tapos na ba ang car wash? Big brother, tapos na po ang car wash? Nakita ko po sa ilalim ng car mat itong bagay na ito. Araw-araw kong ginagamit ang sasakyang ito. Bakit hindi ko napansing may ganyan dito? Ano pong sabi nyo? Pakilakasan po ang boses. Ang mga tenga ko kasi. Pingi ka ba? Ay, Big Brother, tingnan nyo po. Ganito kahalaga ang bagay na ito. Pero hindi ko man lang ito itinago. Alam nyo po? Nakuha nyo po ba ang punto ko? Nanghihingi ka ba ng tip? Hindi po. Big Brother, simula nang mapilay ako, hindi na ako nakapag-drive ng ganitong sasakyan. Baka naman. Pwede nyong ipahiram sa akin ito kahit i-drive ko lang ng isang ikot? Hindi pwede. Baka mamaya itakas mo pa ang sasakyan ko. Anong gagawin ko? Mukhang seryosong tao naman kayo. Ako naman po. Wala naman akong mapupuntahan at ang tindahang ito ay mananatili dito. Dito lang naman ako. Wala naman akong tatakbuhan. Narito pa rin ang shop ko. Sige. Dahil lang sa kalagayan mo, na may kapansanan at sira ang mukha, pahihiramin kita ng sasakyan. Pero tandaan mo ito, hanggang doon ka lang. Ay, sige po. Salamat po, Big Brother. Salamat po talaga, Big Brother. Hindi ko akalain na akong si Feng Haoji ay makakapag-drive ng marangyang kotse. Mag-iiwan din ako ng calling card para makakuha ng loob. Siguradong makakahanap pa ako ng kakampi. Kaunti na lang. Feng Haoji, dahil narito ka pa, dapat ay nagtatago ka na lang para mabuhay ng tahimik. Pero nangahas ka pang mangulo? Hindi ka ba natatakot na tapusin kita? May lakas ka pa talagang maghanap ng gulo? Hindi ka ba natatakot na parusahan kita? Mahirap na buhay? May dala akong mamahaling sasakyan, nakatira sa villa, at kailanman ay hindi maghihirap sa buhay na ito? Ikaw ang dukha dito. Nagrenta ka pa ng 2 bodyguard para sa kasal. Oh, kumusta na? Ngayon ba ay sobrang hirap mo na at wala nang natira sa iyo? Kung matapang ka talaga, bumaba ka sa sasakyang iyan at tingnan natin kung ang isang Chu Aoksue ay bibigyan ka pa ng pagkakataong mabuhay. Chu Aoksue, mag-ingat ka paglabas mo sa gabi. Balang araw ay tatapusin din kita. Hindi ba sasakyan ko ito? Bumaba ka dyan. Sino ang nagsabi na pwede mo iyang imaneho? Hepe. Anong hepe ang sinasabi mo? Hinayaan mong imaneho ng isang hayop ang sasakyan ko. Gusto mo na bang mawala sa mundong ito? Jean? Anong Jean? Pinagamit mo lang ang sasakyan ko sa hayop na iyon. Gusto mo na bang mawala sa mundo? Ano po, Empress? Palamigin po ninyo ang ulo nyo. Pabababain ko na po siya. Maaari po ba? Kahit makuha ko pa ang sasakyang na itakbo ng hayop na iyon, sisirain ko pa rin iyon. Ngayon din, lumayas ka na rito sa Beicheng. Ayaw na kitang makita pang muli. Empress? Nagkamali po ako. Patawarin po ninyo ako. Maawa po kayo sa akin. Ayaw ko nang ulitin ang sinasabi ko. Aalis na po ako.
Halo? Dadong. Nandyan pa pala si Feng Haojie. Halos mabunggo niya ako kanina. At ngayon tinakas niya ang sasakyan ko. Magpadala ka ng tao para kunin siya at dalhin siya sa bulwagan ng Tianqiong. Feng Haojie. Tingnan natin kung gaano ka kasuwerte. Empress, kakakuha ko lang ng balita na si Feng Haojie doon sa silangang bahagi ay naaksidente at wala na. Balak ko pa sana siyang parusahan ng matindi. Hindi ko akalaing ganoon lang siya kadaling mawawala. Ikaw si Empress? Bakit? Gusto mo bang mapalapit sa akin? Sige, bibigyan kita ng 500 milyong dolyar bilang kabayaran sa pagliligtas mo sa akin. Hindi ko kailangan yan. Hindi kita iniligtas para sa pabuya, kundi dahil nakita kong malubha ang lagay mo, hindi lang nakatiis ang loob ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita niligtas para sa pabuya, nakita ko lang na malubha ang sugat mo at hindi ko lang matiis na pabayaan ka. Anong gusto mong sabihin? Alam kong galing ka sa bingit ng kamatayan, pero nakaganti ka na sa dapat mong paghigantian. Sa susunod, huwag ka na sanang maging ganyang kalupit. Sino ka ba sa akala mo para pagsabihan ako ng ganyan? Alam kong hindi mo gusto ang ganyang pagkatao, pero wala na si Feng Haojie. Bitawan mo ako. Gusto mo bang masaktan? Ikaw? Ikaw ang emperatris ng bulwagan ng Tianqiong. Maraming tao ang takot na takot sa iyo. Hindi mo kailangang gamitin ang mga pagkakamali ni Feng Haojie para parusahan ang sarili mo at lalong hindi mo kailangang mabuhay araw-araw sa galit. Tama ka. Para sa akin si Feng Haojie ay parang isang langgam lang. Hindi ko nga dapat dahil sa kanya ay maging ganito kalubha. Naliwanagan ka na ba? Napatawad mo na ba ang sarili mo? Naliwanagan na ako. Ang galit ko kay Feng Haojie ay hindi na dapat tumagal pa ng ganito, pero hindi pa rin ito rason para. Layas, Mabuti naman kung naliwanagan ka na. Kung gusto mo akong saktan, kahit kailan. tigil. Sinabi ko bang umalis ka na? Sige na. Nailigtas mo na ako ng isang beses. Mula ngayon, manatili ka na sa tabi ko. Simula ngayon, mananatili ka na sa tabi ko. Walang hiya ang dalawang ito. Napakaayos pa rin ng buhay. Napakawalang katarungan. Hindi ba't kaklasiko ito noong high school ang walang silbing si Muking Yang? Nabalitaan kong noong matapos ka ng high school ay nawala ang iyong mga magulang at wala kang pambayad sa universidad. Kaya pala pumasok ka na lang bilang isang katulong? Bakit nagbibingi-bingihan ka ba? Hindi mo na ba ako kilala, dating kaklase? Palagay ko ay iniisip niyang napakaaba niya, kaya hindi siya karapat-dapat na makipag-usap sa iyo. May punto ka. Marahil alam niyang isa lang siyang katulong at mababa ang kanyang antas. Hindi bagay sa mga marangyang lugar. Kaya dapat siyang parang asong. Naghihintay na hagisan ng buto ng kanyang amo. Ikaw, Kung gusto mo ng buto, marami niyan sa basurahan sa tabi ng daan. Sino ka ba sa tingin mo? Lakas ng loob mong sipain ako. Ako ay matapat at hindi nagtatago ng tunay na pagkakakilanlan. Ako si Chu Aoksho.
Ako naman si Cheng Wenwu. Ang tito ko ay ang pinakamayamang tao sa Northern City. Kung matalino ka, iharap mo ang mukha mo rito para masampal kita. Kung hindi, bukas ay pakakalaboso kita sa kalsada. Kung matalino ka, iharap mo agad ang mukha mo rito para masampal kita. Kundi, bukas na bukas ay mawawalan ka na ng tirahan. Cheng Wenwu, hindi ko akalaing makalipas ang maraming taon, ay naniniwala ka pa rin na ang may pera ang hari? Jiao Jiao, tara na. Sandali! Magkasama pala kayong dalawa? Kung katulong ka, ano naman siya? Tagahugas ng paa o ng plato? Tagalinis ng banyo, tama ba? Aba, sa tingin ko, siguradong katulong din siya. Kaya pala siya sa katulong. Bagay. Hahaha. Ang baho ng mumurahin mong pabango, hindi niyan maitatago ang landi mo. Isang mumurahing damo at isang dumi ng kalabaw. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Brother Wu, tingnan mo kung paano siya magsalita. Parusahan mo ang babaeng yan para tumahimik. Kung balak mong galawin ang babae ko, dumaan ka muna sa akin. Kailan pa ako naging babae niya? Pinagsasamantalahan na naman ako. Pagbalik namin ay dapat ay maturuan siya ng leksyon. Ikaw, Sige. Swerte nyo ngayong araw dahil may naghihintay pa sa akin sa loob. Maghintay lang kayo, pagbabayarin ko kayo mamaya. Tara. Isipin nyo na lang na swerte kayo ngayong araw dahil may naghihintay pa sa akin sa loob. Maghintay lang kayo, babalikan ko kayo para pagbayarin. Tara na. Hello? Jiang Hautian. Paalisin mo ang grupo ni na Cheng Wenwu dito sa Tianhao Restaurant. Ngayon din, dali. Bakit ka na naman umiiling? Naniniwala ka ba na guguluhin pa rin nila tayo? Ang ginagawa ko lang ay turuan sila ng leksyon ng mas maaga. Alam ko, ginusto niya yon. Ikaw talaga, araw-araw na lang, huwag mo sanang hayaang apihin ka na naman. Ang mga taong katulad nila, pagkabuka pa lang ng bibig, alam ko na kung gaano kasama ang ugali nila. Sige na, huwag ka nang magalit. Tara na at kumain. Ganyan ba sa Tianhao Restaurant kung itrato ang mga importanteng panauhin? oo nga. Kung paano kami sa Tianhao Restaurant magtrato ng mga panauhin ay sarili naming desisyon. Nakabangga kayo ng isang maimpluwensyang tao ngayong araw, kaya banned na kayo sa lahat ng kumpanya ng aming buong grupo. Layas. Nakabangga ng maimpluwensyang tao? Kung na-blacklist ako sa Tianhao Group, ibig sabihin ang pamilya Cheng ko ay mapupunta na sa panganib. Hindi pwede. Kailangan kong puntahan ang tito ko. Dali, tara na! Ilagay sa blacklist ang pamilya Cheng ko, hindi ba ako ang magiging tampulan ng lahat? Hindi maaari, kailangan kong puntahan ang aking uncle-uncle. Tara na, tara! Para sa gaganaping piging, para kay Empress, ang Shen Kaishen ko ay dapat na gawing enggrande at magarbo. Basta makuha ang paghanga ni Empress, ang Shen Kainan ko ay magkakaroon ng suporta mula sa makapangyarihang panig na bulwagan ng Tiangchong. Magkakaroon ng kapangyarihan at impluensya. Pangalawa, sa pinakamataas, ngunit nakakataas sa lahat. Uncle? Uncle? Sino yan? Lagot na talaga. Ang tataranta mo, nasaan ang asal mo? Anong nangyari? Uncle, itong pamilya Cheng ay biglang binlacklist ng lahat ng mga kumpanyang nasa ilalim ng Tianhao Group. Ano? Ibig sabihin nito ay direktang pinupuntirya tayo ng bulwagan ng Tiangchong. Kung ganoon, lahat ng mga kumpanya sa industriya ay aapihin ang pamilya Cheng, kaya tiyak na babagsak ang pamilya Cheng. Totoo po iyon. Ang sabi nila ay may nagawan daw ako ng masama na isang makapangyarihang tao. Pero ngayong araw, minura ko lang naman. Yung walang kwentang kaklase ko noong high school, pati ang babae niya ng kaunti. Wala naman akong ibang nasagasaan, di ba? Hangal. Tiyak na nandoon ang makapangyarihang taong iyon. Bakit hindi ka pa pumunta para humingi ng paumanhin? Bilisan mo at kailangang makuha ang tawad nila.
Hindi po. Paanong magiging makapangyarihan ang mga iyon? Sila ay isa lamang tagapaglingkod at katulong at pinuntirya pa nila ako ngayong araw. Uncle, bilis po, pahiram ako ng ilang tauhan para makabalik ako at parusahan sila. Hindi naman sila kung sino maimpluwensyang tao, isa lang silang katulong at kasambahay lamang. Sinaktan pa nga nila ako kanina. Uncle, magmadali ka at pahiramin mo ako ng ilang tao para makabalik ako at maturuan sila ng leksyon. Malamang ay mga tauhan sila ng isang makapangyarihang pamilya at tiyak na sila ang nagsusumbong tungkol sa iyo. Malamang nga. Pahihiramin kita ng mga tao. Sa pagkakataong ito, gagamit na tayo ng dahas. Kung hindi sila makuha sa pakiusap, kailangan natin silang piliting makiusap sa boss nila na palagpasin na ang tungkol kay Pamilya Cheng. Sige. Napakabusog ko. Samahan mo akong maglakad pabalik para na rin matunawan ang kinain ko. Sige. Nagiging mas matigas na ang ulo mo. Hayan, sila iyon. Sundan nyo. Gusto kong makita kung kanino ba talaga silang makapangyarihang pamilya nagsisilbi. Bakit sila lumabas doon? Huwag mong sabihin, pumasok sila roon para kumain ng mga tira-tira? Dito tayo dumaan. Mas mabilis makakarating sa Tiangkyong Palace. 2 hampas lupa. Wala man lang pambayad sa taxi. Lakad ng lakad. Kailan ba sila makakarating? Tayo na. Bumaba na kayo ng sasakyan. Tigil. Kayong dalawa, sino ba talaga ang pinaglilingkuran ninyo? Kung hindi nyo sasabihin ang totoo, di kayo makakalampas dito. Kayong dalawa, kaninong pamilya ba kayo nagsisilbi? Kapag hindi nyo ito nilinaw ngayon, huwag nyo asahang makakalampas kayo rito. Hindi kami nagsisilbi kahit kanino. Huwag kang humarang sa daan, kaya umalis ka na dyan. Sino ang tinatawag mong aso? Hamak ka lang nakatulong. Ang aming pamilya Cheng ay ni-block ng Tianhao Group. Kayo ba ang may gawa nito? At ano naman kung kami nga? Sige, may gana pa kayong umamin. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na manira sa harap ng isang importanteng tao? Mukhang wala ring isip ang taong iyon. Dahil naniwala siya sa mga kasinungalingan nyo? Hindi naman magkakatugma ang mga sinasabi mo. Dahil sa inyong dalawa at sa paninira nyo sa harap ng bigating tao, kaya ang aking pamilya Cheng ay ni-block ng Tianhao Group tapos magmamang-maangan pa kayo sa akin? Grabe rin ang imahinasyon mo. Pero, ang isang Chu Aoxue na gaya ko, kung gugustuhin naming pabagsakin ang pamilya Cheng, hindi namin kailangang manira sa ibang tao. Isang hamak na katulong, may gana ka pang magmalaki sa harap ko? Sabihin mo na agad, sino ang pinagsisilbihan ninyong bigating tao? Bigating tao? Sino pa ba ang higit sa kapangyarihan ko bilang Chu Aoxue? Puro ka pa rin kalokohan. Sabihin mo na sa akin agad, sino ba ang mahalagang taong pinagsisilbihan nyo? Mahalagang tao? May hihigit pa ba sa impluensya ko sa Chu Aoxue? Bilis! Tawagan nyo na ang mahalagang taong iyan at alisin kami sa blacklist. Kapag hindi nyo naayos ang tungkol sa pamilya Cheng ngayon, sisiguraduhin kong wala na kayong ititira. Ipakulong nyo ang mga iyan. Huwag kang padalos-dalos. Cheng Wenwu, alang-alang sa pagkakaibigan natin noong magkaklase tayo, pinapayuhan kitang pakawalan na kami agad para hindi mapahamak ang pamilya Cheng. Haha! Alang-alang sa pagkakaibigan, kapag ang tungkol sa pamilya Cheng ay naayos nyo, palalampasin ko ang ginawa nyo. Ang plano ko lang noong una ay bigyan ka ng leksyon sa pamamagitan ng pagban sa inyo, pero hindi ko akalain na hindi ka pa makokontento. Kung ayaw mong mabangkarote ang pamilya Cheng, pinapayuhan kita, pakawalan mo na kami ngayon din. Kung hindi, ito na ang huling hantungan nyo. Nananaginip ka pa rin ba ng gising? Nasa mga kamay ko na kayo? Ang tanong na lang ay kung makaalis pa ba kayo rito? Bilis, tawagan nyo na ang mahalagang taong iyan at alisin ang pagkaka-blacklist. Ako mismo ang makikipag-usap at kapag hindi nagkaunawaan, madadamay kayo sa pagbagsak ng pamilya Cheng. Tumawag? Sige ba? Ako na mismo ang magsasalita.
Kapag hindi ito naayos ngayong araw, lahat kayo ay magbabayad para kay Pamilya Cheng. Tumawag ka na. Sige lang. Mabuti naman at naintindihan mo. Huwag mong sasagutin. Nandito ang mahalagang tao. Bakit hindi pa kayo lumuhod sa harap ko? Cheng Wenwu, hindi ba't gusto mong magmakaawa sa mahalagang tao na patawarin ka? Ngayong ang mahalagang tao ay nasa harap mo na, bakit hindi ka magmakaawa sa akin? Sige. Walang hiya kang yaya. Nagawa mong lokohin ang isang Cheng Wenwu. Hinahamon mo ba ako? Sa tingin mo ba ay mahina ako? Lusubin niyo siya. Cheng Wenwu? Hindi mo talaga kayang banggain si Aok Sue? Pinapayuhan kita? Madaling pakiusapan si Aok Sue sa maayos na paraan. Kaysa magpakitang gilas ka rito, mabuting magpakumbaba ka na lang at makiusap na patawarin ka niya. Ikaw na utusan, may gana ka pang turuan ako? Ang pakikipag-usap sa mababang yaya na ito ay nakakababa na ng aking pagkatao, tapos gusto mo pang magmakaawa ako? Tingnan natin kung paano kita tatapusin. Ikaw nakatulong ka, lakas ng loob mong turuan ako? Ang pakikipag-usap sa hamak na yaya na ito ay nakakababa na sa pagkatao ko, tapos gusto mo pang magmakaawa ako? Papatabihin kita. Bakit kailangang magsalita kung pwede namang kumilos? Ayoko rin sanang gumamit ng dahas para resolbahin ito. Ano bang ginagawa ninyong dalawa? Kahit isang yaya at isang security guard, hindi nyo kayang itumba. Sugurin nyo na sila. Hindi ako lalaban kung walang nanggugulo sa akin. Ikaw na babaeng walang hiya ka? Marunong ka palang gumamit ng latigo? At may alam ka pa sa martial arts. Ang latigo kong ito ay espesyal na para sa inyong mga hambog at mayayabang na tao. Hinto. Ang inyong amo ay bagsak na sa paanan ko. Hindi pa ba kayo susuko? Tumigil kayo. Ang inyong Panginoon ay natalo ko na. Bakit hindi pa kayo sumuko? Ang tito ko ay si Bei Cheng, ang pinakamayamang tao rito. Kapag nalaman niya ito, tinitiyak ko, pagbabayarin ko kayo. Tama na, Cheng Wenwu. Nandito ka na sa ganitong sitwasyon? Nagmamalaki ka pa rin? Mas mabuting manahimik ka na lang. Mula pagkabata ay wala pang nakakapanakit sa akin. Kapag nakauwi na ako, pakikiusapan ko ang tito ko na, tapusin kayo? Sige na, Jiao Jiao. Sa paningin mo naman ay para lang siyang insekto. Hindi siya katapat ng galit mo. Sige na nga. Ngayon, alang-alang sa iyo, palalampasin ko muna ang ginawa niya. Jiao Jiao, ikaw ay. Layas. Umalis ka na at bumalik sa tito mo. Hihintayin kong dumating ang tito mo para subukang tapusin ako. Bumalik ka na agad sa yakap ng tito mo. Hihintayin ko ang tito mo na parusahan ako. Mu Qingyang, palamunin ka lang at walang kwenta. Ang mga babae ay dapat sumusunod sa atin, tapos ikaw. Cheng Wenwu, talagang hindi ka marunong makinig. Kung mananatili ka pa rito, baka hindi ka na makaalis ng buhay. Humanda kayo sa akin. Jiao Jiao, sa totoo lang. Manahimik ka na. Mu Qingyang, napansin ko, simula nang halikan mo ako noong nakaraan, nagbago na ang tawag mo sa akin. Tinatawag mo na akong Jiao Jiao. Masyado na ba akong mabait sa iyo? Tawag lang naman iyon. Ang mas gusto kong sabihin, naniniwala ka ba na pagkatapos nito ay isasama niya ang tito niya para guluhin tayo? Alam kong babalik silang muli, pero sa harap ni Bulwagan ng Tiangchong, wala silang sinabi. Kung dahil sa iyong pagiging malambot ngayong araw ay masaktan kami sa hinaharap, sa oras na iyon, pagsasabihan mo ba akong maging kalmado?
O pagsisisihan mo ang desisyon mo ngayon? Hinding-hindi ko hahayaang masaktan ka. Jiao Jiao. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan ka. Jiao Jiao. Mahal na Emperatrice, ang nangungunang negosyante ng Beicheng, na si Shen Kainan, nang mabalita ang nagbalik po kayo, ay sadyang naghanda ng isang salusalo para sa inyo. Si Shen Kainan? Iyon ba ang taong kilala bilang pinakamayamang tao sa Beicheng? Na si uncle ng Cheng Wenwu? Tama po. Sino ba siya sa akala niya? Dahil ba naghanda siya ng salusalo, dapat na bang pumunta ang emperatrice na gaya ko? Manager Jiang, pupunta po ba ang Emperatrice sa handaan ko? Iwan mo ang mga gamit at umalis ka na. Kailangan ko pa bang ulitin ito? Hindi na po, hindi na po. Ang maliliit na regalong ito ay talagang alay ko para sa Emperatrice. Paano po ang handaan ko? Ang Emperatrice kaya ay... Alis. Opo, sige po. Aalis na po ako. Heto na po. Uncle! Kailangan niyo po akong tulungan, Uncle. Hindi ba't pinuntahan mo ang utusan na iyon para magtuos? Bakit ganyan ang hitsura mo ngayon? Uncle? Napakagaling lumaban ng babaeng iyon. Hindi uubra ang mga taong dinala ko. Wala kang silbi. May kasama ka pang mga tauhan, pero kahit 2 utusan lang ay hindi mo makaya. Talagang ipinahiya mo ako, maging ang pamilya Cheng. Uncle, sa tingin ko ay dapat kayo na mismo ang kumilos. Magdala kayo ng cash at malalaking regalo at direktang puntahan ang mahalagang tao na iyon para ipatanggal ang ban sa pamilya Cheng. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang paghahanda para sa handaan ng Emperatrice ng bulwagan ng Tiangqiong. Kapag natapos na ang salusalong ito at nakuha na natin ang loob ng bulwagan ng Tiangqiong, kahit sino pa ang makapangyarihang tao na iyan, sa isang saglit lang ay kayang-kaya nating tapusin iyan. Anong makapangyarihang tao naman iyan, kahit kailan lang, ay kaya natin siyang tapusin. Pupunta ba si Empress sa piging para sa pagdating mo? Napakataas ng kanyang katayuan. Ang isang tulad niya ay paanong magpapakababa para lang pumunta sa ating piging? Pero para sa kanya naman ang piging na ito, siguro naman, darating siya. Hindi maaari. Kailangang ako mismo ang magdala ng mamahaling regalo sa bulwagan ng Tiangqiong para sunduin si Empress. Dahil kung hindi, posibleng talagang hindi siya pumunta. Tara. Empress, nandito si Shen Kainan at may dalang mamahaling regalo para humarap. Iwan ang mga regalo. Palayasin ang taong iyan. Opo. Manager Jiang, pupunta ba si Empress sa piging para sa akin? Iwanan ang gamit at lumayas ka. Gusto mo pa bang ulitin ko ito? Hindi na po. Hindi na po. Ang mga mumunting regalo na ito ay sadyang alay ko po para kay Empress. Tungkol po sa piging ko, si Empress ba ay? Alis. Sige po. Sige po. Aalis na ako ngayon din. Layas. Sige po, sige po. Aalis na ako. Aalis na po. Pupunta ba talaga ako o hindi? Tinanggap na ang mga regalo, kaya malamang pupunta na yon. Uy, Uncle? Alam ko na kung sino ang kaklase ko. Yung tagapagsilbi na yon, alam ko na kung kanino siya tapat. Gusto mo bang mapahamak? Nandito ka sa harap ng pinto ng bulwagan ng Tiangqiong
at nag-iingay ka, sumakay ka na sa kotse at doon magpaliwanag. Sige po. Tito, pumunta lang ako sa Tianhao Group kanina at nakiusap kay Jiang Hao Tian na i-unblock na ang ating pamilya Cheng. Nalaman ko na si Mu Qingyang ay hindi pala isang tagapagsilbi. Nagtatrabaho siya sa Tianhao Group. Kaya naman pala kaya niyang ipa-blacklist sa Tianhao Group ang ating pamilya Cheng. Tianhao Group? Hindi natin sila kakayanin. Tito, kahit gaano pa ka-impormante ang isang tao, walang tumatanggi sa pera, makinig ka sa akin, maghanda ka na ng pera, ibigay mo kay Jiang Hao Tian. Para bitawan na niya ang pamilya Cheng. Chairman siya ng Tianhao Group at ang punong tagapamahala ng bulwagan ng Tiangqiong. Ang kaunting pera ko, sa paningin nila, ay parang kusing lang. Tito, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Isa pa, sino ba ang ayaw sa maraming pera? Tito, siya yun? Siya ang katulong ngayon? Isa pala siyang katulong sa bulwagan ng Tianqiong. Siya iyon? Binugbog niya ako ng husto? Sa pagkakataong ito, dapat akong makabawi. Hindi pwede. Kahit pakatulong lang siya ni bulwagan ng Tiangqiong, hindi natin siya kayang banggain. Kahit pa isa lang siyang aso ni bulwagan ng Tiangqiong, kailangan pa rin natin siyang ituring na parang kagalang-galang na amo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, pero huwag na huwag mong kakalabanin ang katulong ni bulwagan ng Tiangqiong. Anong gagawin natin? Ang pamilya Cheng ay kasalukuyang nasa blacklist na at ang lahat ng mga kumpanya ay nagputol na ng ugnayan sa pamilya Cheng. Ngayon, ang pamilya Cheng ay pinagtutulungan ng lahat. Kapag nagpatuloy pa ito, siguradong babagsak na ang pamilya Cheng. Pero dahil nasa panig nila ang bulwagan ng Tiangqiong, talagang wala tayong laban. Pero masyado na akong nasaktan kanina. Kapag hindi ako nakaganti, hindi ako matahimik. Ganito na lang. Maghahanap tayo ng 2 tao para palihim silang tapusin. Katulong at empleyado lang naman sila. Kapag malinis ang pagkagawa natin, walang makakaalam. Sige, ikaw ang bahala. Ang Mu Qingyang na ito, talagang nawawalan na ng galang. Inuutusan pa akong kuhanin ang gamit niya, pero wala pa rin siya hanggang ngayon. Sino iyan? Narito ka sa Beicheng, wala ka na bang respeto sa batas? Gising ka na. Mukhang, sa tunog pa lang ng sarili mong latigo, ay masyado kang sensitibo. Pinapayuhan kitang pakawalan mo agad ako. Dahil kapag may nangyari sa aking masama, sinisiguro kong matitikman mo ang lupit ng parusa ko. At kung saktan pa kita ng husto, magiging ayos lang ba? Sinasabi ko sa iyo, walang silbi ang paglaban mo. Alam kong ikaw ang yaya ni bulwagan ng Tiangqiong, pero isa ka lang simpleng katulong. Alam kong ikaw ang yaya ni bulwagan ng Tiangqiong, pero isa ka lang Kahit payaya lang si bulwagan ng Tiangqiong, siya ay taong hindi mo kayang kalabanin. Hindi ka ba natatakot kung may pumunta rito para imbestigahan ka? Takot? Siyempre natatakot ako. Pero kapag naiisip ko na pinapahirapan ako ng isang yaya, hindi ko talaga matanggap. Kaya may naisip akong magandang paraan.
Siguradong hindi malalaman ni Bulwagan ng Tiang Chong. Mukhang wala kang alam sa tunay na kakayahan ni Bulwagan ng Tiang Chong. Magsalita ka na habang kaya mo pa? Dahil mamaya ay hindi mo na magagawa yan. Muching Yang, Paano ka nakapasok dito? Nasa ikalawang palapag tayo? Akala mo ba ay si Spider-Man ka? Basta't may pusong gustong magligtas, kahit 100 palapag pa ay aakyatin ko. Tamang-tama ang dating mo? Balak ko talaga siyang turuan ng leksyon? Ngayong narito ka na? Uubusin ko kayong dalawa. Sakto ang dating mo. Gusto ko na talagang maturuan ng leksyon ang babaeng iyan, kaya ngayong nandito ka na, tatapusin ko kayong dalawa ng sabay. Kayong dalawang walang kwenta, pumanito na kayo agad. sandali lang. Iyan bang mga kamay na iyan ang ginamit mo para saktan ako? Ngayon, lulumpuhin ko ang mga kamay na iyan para malasap mo rin ang pakiramdam na hindi makahinga. Titingnan natin kung paano mo gagamitin ang mga lumpong kamay na iyan para iligtas ang sarili mo. Mga inutil! Kayong dalawang walang silbi. Mga walang silbi. Kayong dalawa, mga inutil talaga kayo. Sila tumatalon sa gusali, pero kayo gumagamit ng hagdan. Siguradong wala na tayong pag-asa nito. Uncle! 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 Qingyang. Ikaw, anong nangyayari sa iyo? Mabuti at ligtas ka. Qingyang, kumapit ka. Qingyang, kumapit ka lang. Nasaan ang phone ko? Ang phone ko. Hello? Jiang Hautian, dalhin mo agad ang mga tauhan ko at ang mga doktor. Bilisan nyo at hanapin ang location ko, bilis. Magpakatatag ka. Uncle, pumunta ka at hulihin sila. Siguradong hindi pa sila nakakalayo. Kailangang tapusin mo na sila. Kung hindi ay mapapahamak tayo. Tumahimik ka. Sa tingin mo ba, ay hindi ko alam kung gaano kalubha ang sitwasyon. Nakagawa na ako sa pagitan ng Bulwagan, ng Tiangkyong, at ng Tianhao Group ng isang patibong. Ngayong araw, siguradong wala na silang kawala. Pumunta ka na sa kotse at magpahinga. Sige po. Qingyang, hindi na ito puwede. Kailangang hugutin na ang bagay na ito. Magtiis ka muna. Kailangang makaalis na tayo rito agad.
Siguradong hindi pa sila nakakalayo. Habulin niyo silang lahat. Hindi pa sila nakakalayo. Habulin niyo silang lahat. Ah, may bahid dito ng pula. Pagbabayarin kita. Jiang Haotian. Sabihin mo kay Shen Kainan na sa handaan para sa kanyang pagbabalik, pupunta ako. Gusto kong sa harap ni Bei Cheng at sa lahat ng mga makapangyarihang pamilya ay maturuan ko siya ng leksyon. Opo. Naku po, hindi pa man malinaw kung sino ang sumagip sa kanila, ay hinayaan na natin silang makatakas. Ang Cheng Wenwu na ito, bakit hindi niya sinasagot ang telepono? Baka naman may nalaman si Bulwagan ng Tiang Kyung sa kanya at baka wala na siya. Hindi pwede. Kailangan ko nang tumakas agad. Kung hindi ay kapag nahuli ako ni Bulwagan ng Tiang Kyung, tapos na ang buhay ko. Hello. Nagustuhan daw ni Empress ang binigay kong regalo at personal pa siyang dadalo sa inihanda kong piging para sa kanya. Sige po, tungkol naman sa katulong. Maayos lang po ang katulong. Huwag kayong mag-alala. Ang mapansin ni Empress ay isang malaking karangalan. Para sa akin po, sisiguraduhin kong magiging maringal ang piging na ito para sa pagtanggap sa kanya. Isang malaking karangalan para sa akin ang makuha ang tiwala ng Reyna. Gagawin ko ang lahat para maging perpekto ang piging na ito. Mahal na Reyna, lahat ng mga dapat ihanda ay tapos na. Tiyak na magiging usap-ustusan sa buong lungsod ang piging na ito. Mabuti. Ako, si Chu Aoksue, ay sisiguraduhing malalaman ng lahat. Ang parusang naghihintay sa mga kakalaban sa akin. Mukhang ang taong iyon ay hindi katulong ni Bulwagan ng Tiang Chong. Ang dalawang iyon ay mga wala lang palang kwentang tao. Pinag-alala lang nila ako nang wala sa oras. Ang piging ng Reyna. Sige, sige po. Anong ginawa mo sa kanila? Bakit? Sasermonan mo na naman ba ako? Nakita mo naman, walang pakatao ang mga nilalang na iyon. Kung magiging mabait ka sa kanila, para mo na ring ipinasok ang sarili mo sa kapahamakan. Ako. Dapat lang silang parusahan. Ano? Ang sabi ko, ang pagpapakumbaba ay para sa mga tao, pero ang mga masasamang hayop na walang awang manakit, ay hindi karapat-dapat kaawaan. Mabuti at ganyan ang iniisip mo. May mga taong hindi talaga dapat patawarin. At mas marami ang hindi dapat ituring na tao. Iba talaga si Shen Kai-shen. Isang napakagarbong piging, ikaw lang ang makakagawa nito. Katamtaman lang ito. Pero para sa piging ng Reyna, kahit maubos pa ang lahat ng yaman ko, alam kong sulit ang lahat. Isang maringal na saluubing tulad nito ay ikaw lang ang may kayang magdaos. Tama lang ito. Normal lang. Pero, para sa salubong sa Empress, kahit ibuhos ko pa, ang lahat ng aking kayamanan ay sulit ang bawat pagod. 5 taon nang nagretiro ang Empress na si Bulwagan ng Tiang Chong. At ngayong kakarating lang niya, binibigyan ka na agad ni Shen Kai-shen ng pagkakataon para personal na dumalo sa handaan mo. Tingin ko, mula ngayon para kay Shen Kai-shen,
tiyak na magiging matagumpay ka. At bukod sa kayamanan, ay makakamit mo rin ang dakilang kapangyarihan. Mabuti. Mahusay ang iyong sinabi. Sana nga ay magkatotoo iyan. Andito na ang Empress. Maligayang pagbabalik, mahal na Empress. Maliban kay Shen Kainan, ay maaari na kayong magsitayo. Anong nangyayari? Siguro, may ibibigay na parangal ang Empress para kay Shen Kai-shen? Pabayaan mo na. Tingnan mo ang Empress. Kung wala lang sana siyang peklat sa mukha, tiyak na siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Bakit kaya itong si Empress ay hindi ako pinapatayo? Marahil dahil ginalingan ko sa paghahanda ng piging. Kaya gusto niya akong gantimpalaan? Ikaw. Ito kaya ay dahil sa tagumpay ng engrandeng pagtitipong ito at gusto niyo akong bigyan ng pabuya? Ikaw. Bakit parang kamukhang-kamukha niya siya? Posible kaya? Na dahil lang ba ito sa pagkakahawig nila? Ikaw, lumapit ka sa akin nang gumagapang ng paluhod. Mahal na Emperatrice. Luluhod at gagapang? Mukhang hindi ito parangal. Jiang Haotian, sa loob ng 3 minuto, gusto kong malugi ang kumpanya niya. Masusunod po. Anong nangyayari? Nagkasala ba si Shen Kai-shen sa Emperatrice? Ikaw. Lumapit ka rito ng paluhod at gumagapang. Mahal na Emperatrice, isa lang itong pagkakamali. Mahal na Emperatrice. Dalhin niyo rito si Cheng Wenwu. Si Cheng Wenwu? Ikaw, lumuhod ka at gumapang palapit sa akin. Mahal na Emperatrice. Kasalanan niya ang lahat. Siya ang nagalit sa inyo. Balak niya akong isama sa kanyang kapahamakan. Mahal na Emperatrice, wala akong kinalaman dito. Kasalanan niya. Ang lahat, siya ang nang-api sa iyo. Ang gusto niya ay idamay ako. Empress, wala akong kinalaman dito. Shen Kainan. Ang Cheng Wenwu sa labas ay ginagamit ang iyong pangalan para manakot ng tao at gumawa ng kalokohan. Alam mo ang bagay na ito, di ba? Oh, hindi ko alam. Oo, alam ko. Nagawa mo pang isipin na palihim na tapusin kami ni Qingyang at ang bagay na ito ay sabuatan niyo rin, di ba? Hindi ko alam. Oo o hindi. Oo. Nakipagsabwatan nga ako. Akala namin noong una ay isa ka lang yaya ni Bulwagan ng Tiangchong. At kahit mawala ka man, ay ayos lang sa amin. Binalak naming ibintang ang lahat kay Mu Qingyang. Ngunit hindi ko inaasahan. Hindi mo inaasahan na nakuha ko ang gamit ni Empress, sinekay ang CCTV, sinundan kayo hanggang doon, at sinira ang mga masama ninyong balak? Tama ba? Hindi po. Nagpapasalamat ako na dumating ka kaagad para iligtas si Empress. Kung hindi, kahit 10 buhay pa namin, ay hindi sasapat pambayad sa nagawa namin. Sinungaling. Talagang gusto nyo kaming mawala para kahit hindi kami matuluyan, ay hindi na kami magkakaroon pa ng pagkakataong masira ang balak nyo. Iyan ang gusto mong mangyari. Ikaw, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Hindi ko dapat pinangarap na galawin ang tauhan ni Bulwagan ng Tiangchong Empress. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Pagbigyan niyo na po ako sa pagkakataong ito. Pagkakamali? Kung hindi dahil sa pagiging Empress ko kay Bulwagan ng Tianchong, hihingi ka pa rin ba ng tawad? Siguradong hindi. Nananakot ka gamit ang iyong katayuan? Sige. Gagamitin ko rin ang aking posisyon ngayon. Para parusahan ka, napakayabang mong tao. Masyado kang mapagmataas. Sige. Kung mapagmataas ka, gagamitin ko rin ang kapangyarihan ko. Para turuan ng leksyon ang isang taong mayabang na katulad mo. Dadong Xiaobei, patawan niyo siya ng parusa sa kaniyang kamay. Empress, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Magiging tapat ako sa iyo.
Pagkatapos nito, tutulungan kitang kumita ng napakaraming dolyar at tutulungan kitang parusahan ang lahat ng masasamang tao. Mga kagalang-galang na, mga lolo, maawa po kayo at patawarin niyo ako. Nagbibigay lang ako ng mga payo, pero wala naman akong ginagawang anumang masama. Siguradong may ginawa siyang sobra, kundi ay bakit magkakaganiyan kagalit si Empress. Hinaan mo lang ang boses mo, kariretiro lang ni Empress. Kaya tiyak na gagamitin niya ang pagkakataong ito para magbigay ng babala sa lahat. Mga lolo, patawarin niyo ako. Empress, hindi naman kita nasaktan noong araw na iyon. Kung gusto mo talagang makabawi, ako na lang ang gagawa nito para hindi na madumihan ang mga kamay mo. Wala nang silbi ang dalawang kamay mo. Paano mo pa magagawa iyon? Mukhang hindi mo pa rin nakikita ang iyong pagkakamali. Alam ko na po. Hindi dapat ako naging gahaman at hindi ko dapat binalak na saktan ang mga tao ni Bulwagan ng Tiang Chong. Hindi mo dapat isipin na dahil tagaplano ka lang ay hindi ka na madadamay. At lalong hindi mo dapat isipin na dahil hindi mo ginamit ang mga kamay mo ay patatawarin na kita. Ikaw, hayaan na, ayoko nang makipag-usap sa iyo. Ang malaking mali mo ay, kinalaban mo si Chu Aokswe. Lalong hindi mo dapat isipin na dahil hindi ka lumaban ay patatawarin na kita agad. Ang malaking pagkakamali mo ay, ang kalabanin ako, si Chu Aoksye. Empress, parang awa mo na. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kahit ano pang ipagawa niyo sa akin, ay susundin ko. Hinding-hindi na po ako muling gagawa ng anumang kalokohan. Kayong mga tao, kung kailan nakagawa na kayo ng mali, saka lamang kayo hihingi ng kapatawaran sa akin. Ako si Chu Aoksue at hindi ako nagpapatawad. Mahal na Empress, huwag niyo nang dungisan ang inyong mga kamay. Ako na po ang bahala. Makinig kayong lahat. Ngayong ako na si Chu Aoksue ay nagbalik na sa bulwagan ng Tiangkyong. Asahan ninyong gagamitin ko ang aking buong lakas upang lipulin ang lahat ng mapang-abuso sa kapangyarihan. Kapag nalaman kong may gumagawa ng laban sa batas, mga nanloloko o nang-aapi ng mga ordinaryong tao, mas matinding parusa ang daranasin nyo kaysa sa kanila. Naiintindihan nyo ba? Masusunod po, mahal na Empress. Hinding-hindi kami susuway. Siya nga talaga ang tunay na Empress. May prinsipyo at napakalakas ng dating bilib ako. Siya ba talaga ang Empress?